Bandang 12:00 ng gabi, papunta si Mang Nestor sa huling biyahe niya bago umuwi. Matagal na siyang taxi driver sa Maynila. Sanay na sa gabi, sa katahimikan, at sa mga kakaibang pasahero. Pero gabing yun, kakaiba ang lamig ng hangin. Tahimik ang kalsada, at parang may nakasunod sa bawat pag-ikot ng gulong. Habang minamaneho niya ang taxi, bigla siyang nakakita ng babae sa gilid ng kalsada. Nakaputing bestida, nakatali ang mahahabang buhok, at tila nangangatog sa lamig. Huminto siya. "Ma'am, saan po kayo?" "Sa San Roque po." Mahina ang boses ng babae, halos pabulong. Walang masyadong ilaw sa daan papunta ron, pero dahil mabait si Mang Nestor, pinasakay niya. Tahimik lang ang babae. Ramdam ni Mang Nestor na may mabigat na presensya sa loob ng taxi. Sa rearview mirror, paminsan-minsan niyang tinitignan ng babae. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana. Nang makarating sila sa dulo ng San Roque, tumigil ang taxi sa tapat ng lumang sementeryo. "Ma'am, dito po ba talaga?" Tanong ni Mang Nestor. Kinakabahan. Dahan-dahan lumingon ng babae. Ngayon lang niya ito nakita ng malinaw. Naputla ang muka, may bakas ng dugo sa leeg, at wala palang mga mata. "Dito ako nakatira," sabi nito sabay ngiti ng malamig. Napatili si Mang Nestor at biglang pinaharurot ang taxi. Paglingon niya sa rearview mirror, wala na ang babae. Pero sa upuan sa likod, may naiwan. Puting panyo na may dugo at amoy ng bulok na lupa. Kinabukasan, dinala ni Mang Nestor sa presinto ang panyo. Nang makita ito ng pulis, nanlaki ang mga mata. "Sir, 2 linggo nang patay yung babaeng yan. Nadiskubre siya sa San Roque, pinatay ng hindi nakilalang lalaki." Simula noon, tuwing mag-aalas 12 ng gabi, may mga taxi driver pa rin nagrereklamo. May babaeng pumapara sa tabi ng kalsada, nakaputi, at gusto lang daw ihatid pa uwi sa San Roque. Tahimik ang kalsada ng gabing iyon. Si Mang Lando, isang taxi driver, ay pauwi na matapos ang buong araw ng pagmamaneho. 12:00 na ng hating gabi, manamig ang simoy ng hangin, at taning ilaw ng poste ang nagbabantay sa daan. Habang bumabaybay siya sa kahabaan ng Marikina, may biglang babaeng pumara. Maputi, mahaba ang buhok, at nakasuot ng puting bestida. Nakayuko ito, at halos hindi maakita ang mukha. "Manong, sa may Loyola po," mahinang sabi ng babae. Tahimik silang bumiyahe. Wala ni isang tunog, maliban sa mahinang ugong ng makina. Paminsan-minsan sumisilip si Mang Lando sa salamin. Pero kakaiba, sa tuwing titingnan niya, wala siyang nakikitang refleksyon ng babae sa rearview mirror. Kinilabutan siya. Pinilit niyang huwag pansinin, baka pagod lang siya. Pero nang marating nila ang Loyola, napansin niyang palamig ng palamig ang loob ng taxi.